Yay ba Samurai Legend? Like and subscribe, baka naman. Abat happy na nga itong si Anamaro sa kapangyarihang kanyang natanggap, at gamit nga raw ang espadang Fujinken ay sisiguraduhin niyang buwan naman itong si Yaiba na makakatikim nito. Somewhere sa kung saan ay nagpasikat din ng isang espada na may kurukuryenteng kapangyarihan, na binabantayan ng isang matandang mukhang surot. Samantala, patuloy namang nag-training si Yaiba sa tulong ng tigre at ibon, na lubos nang ang kinamangha ni tandang lola at mukhang nagagamay na raw ng ating bida ang skill na kakay, o sa madaling salita ay zones daw sa paligid ng isang tao kung saan nanggagaling ang atake ng mga kalaban. Dito na nga ito sumingit ng atake kay Yaiba na basic nga lang hinarang ng ating bida, ngunit nauunahan lagi ng yabang kaya ayon bukol ang natanggap sa binato ng matanda. Bagamat pasaway itong si Yaiba ay lubos naman itong kinaaliwan ng mga kaklase ni Sayaka, at napaka-cute nga raw. Ibinida naman ng mga kalalakihan ang koleksyon nila kay Yaiba ngunit wa-epek sa ating bida dahil walang-wala raw ang mga ito kumpara kay Sayaka na nakasabay niya na dating maligo. Ay sana all sa'yo kaibigan, pagkainggit na nga ng iba kay Yaiba habang pagkabuisit naman ang nadama ni Sayaka, nababanatan sana ng silya si Yaiba ngunit na-distract sa pagdating ni Anamaro dahil pinagtitinginan ng lahat. Maging ang pasaway nating bida ay nagtaka, dahil tila nagbago raw ang itsura ni Anamaro. Wala naman ang kutsa-kutsara si Kalbo at tinawag si Yaiba, at labanan nga raw siya nito ngayon na. Abat kinatuwa na nga ito ni Bansot at agad inatake si Kalbo, ngunit sa gulat niya ay bigla na nga lang naglabas ng tunay na espada si Anamaro na siyang samugat sa kanyang mukha. Abat kailan ka pa natutong mandaya Kalbo? Reklamo na nga ni Yaiba dito, ngunit nginisian lamang siya ni Anamaro na tila ba nang aasar. Nabahala na nga maging sila Sayaka dahil totoong espada ang gamit ni Anamaro habang napa-atras na nga lang ang ating bida at napaiwas sa mga was-iwas ni Anamaro. Dito na nga nakakuha ng armas si Yaiba gamit ang isang putol na tubo na tinawanan nga lang ni Kalbo at ano raw magagawa nito laban sa espada niya. Dagdag pa nga ang pagpikit ng ating bida na lalo pang nagpatawa kay Kalbo. Abat mukhang nagbunga rin ang mga training ni Yaiba at nagawang maarang ang mga atake ni Anamaro. At bagamat pinaulanan ng mga banat ni Kalbo ay nakalusot ng atake kay Anamaro na siya nitong lubos kinagulat. Unti-unti nang nakabawi si Yaiba at napa-atras ang Kalbo, ngunit muli ay tinawanan lamang ni Kalbo at ito lang daw ba ang kaya ng ating bida. Kinabwisit na nga ito ni Yaiba habang ito naman si Anamaro ay itinutok ang espada sa ating bida, walang ano-ano'y bigla na nga lang itong naglabas ng isang pangmalakasang atake na siyang rekta tumama kay Yaiba, at sumalansang sa isang nawasak na poste. O ano, asan na yabang mo bata? Ika na nga ni Anamaro kay Yaiba, hanggang sa kalaunan ay muli na naman nga itong bomb iron ng isang pangmalakasang atake na subok hinarang naman ni Yaiba, ngunit sa kasamaang palad ayon lumipad lamang sa sobrang lakas ng atake ni Kalbo. Sumigaw naman si Sayaka na tumigil na nga raw itong si Kalbo, ngunit ayaw talagang paawat ni Anamaro ayon maging sila Sayaka ay binanatan na rin. Dahil dito ay pilit na ngang tumayo si Yaiba sa kabila ng mga tama nito, ngunit iba rin talaga ang galit ni Kalbo na siyang muli ay bomb iron ng pangmalakasang atake sa ating bida, nagkadiwasak-wasak na nga ang eskwelahan nila Sayaka, sabay pakitin na to the rescue ang tropang ibon ni Yaiba, at agad siyang nilayo sa nag-ooromintadong Kalbo. Takbo supot, takbo, ika na nga lang ng tumatawang si Anamaro. Naiyak na nga lang si Yaiba sa mga pangyayari at nagmungtanga nga lang daw siya kanina sa harap ni Anamaro, at wala man lang daw siyang nagawa laban dito. Nakamasid nga lang sila Sayaka mula sa isang gilid, hanggang sa bigla na nga lang lumutang ang airpot ni Yaiba na lubos nilang kinagulat. Dito na nga ipinaliwanag ng kanyang airpot ang tungkol sa Fujinken, na siyang gamit ni Anamaro laban sa kanya, na nagtataglay ng pangmalakasang kapangyarihan. Nakatago raw ang espadang ito ngunit mukhang na-awaken na raw, at tanging ang espadang Ragenken lamang daw ang makakatalo rito. Isang napakalakas na espada na taglay ang kapangyarihan ng kidlat, at kung tama nga raw ang pagkakatanda niya ay isang matandang bansot ang may hawak nito, na nagngangalang Miyamoto. Bigla na ngang nagka-interes si Yaiba at napatanong kung saan daw ba niya mahahanap ang nasabing matanda, na siyang agad namang binara ng kanyang tatay. At kahit sabihin man nga raw nilang mahanap ito ni Yaiba ay aabutin muna siya ng siyam-siyam bago magamit ang espada. Wala akong paki, ika naman ng ating bida at kung ito nga lang daw ang paraan para matalo niya si Anamaro ay susubukan niya kahit ano pa man ang mangyari. Wala naman ang nagawa ang kanyang tatay at sinabing nasa Mount Tengu raw ito, sabay ngiting tagumpay kay Sayaka at alam nga raw ng dalaga kung saan ang nasabing bundok.
Kinabukasan ay nagising na nga lang si Sayaka na nakatali na sa likod ni Kagetora at mukhang kinidnap na nga nitong pasaway nating bida at di nga raw kasi niya alam kung saan yung bundok na sinabi ng kanyang airpat. Wala naman nang nagawa ang dalaga hanggang sa kalaunan ay narating na nga nila ang Mount Tengu. Todo reklamo naman si Sayaka dahil puro putik na raw ang kanyang pajama, hanggang sa magulat na nga lang siya na dala ni Yeiba ang uniform niya, at mukhang kinalkal pa raw mga damit niya sa bahay nila. Deadma nga lang ang ating bida sa mga dada nito sabay nagsabing nagugutom na siya kaya maghanap nga raw muna sila ng foods, sabay pakita sa isang anino na nakamasid sa kanila. Siyang tunay nga ay basic lamang nakahanap ng pagkain ang ating bida, na lubos kinamangha ni Sayaka. Walang ano-ano bigla na lamang may bumagsak na mga mani mula sa itaas na siyang nag-distract sa kanila, sabay salisi ni Miyamoto at kinuha ang pagkain nila. Abat nasisipangan ni Yeiba itong tropa niyang tigre hanggang sa bigla na lamang may bumagsak na buto mula sa taas. Dito na nga nila nakita ang isang matanda na nagpapasalamat sa pagkain na ibinigay daw nila. Kinabwisit na nga ito ni Yeiba habang agad namang napagtanto ni Sayaka na ito marahil ang matandang si Miyamoto na hinahanap nila. O siya, ano ba kasi kailangan nyo at nandirito kayo sa bundok na ito? Tanong na nga ni Miyamoto sa kanila. Nandito nga raw sila para makuha ang espadang Radiant Ken mula sa isang bansot na matanda, ika naman ni Yeiba, na siyang second demotion din ni Sayaka at makuha nga lang daw nila ang espada ay exit na sila sa lugar na ito at hindi na manggugulo pa. Di okay yun lang naman pala, sagot naman ni Miyamoto sabay sabing sundan lamang siya ng mga ito. Dito na nga bumungad sa kanila ang isang treehouse na siyang bahay daw ni Miyamoto. Agad namang may pa-warning ng matanda na marami na raw sumubok na mahawakan man lang ang espada na Radiant Ken ngunit lahat lamang ay nabigo at naging abo, dahil tanging isang maalamat na samurai lamang daw ang karapat-dapat dito. 400 years na nga raw niya itong binabantayan, at hinihintay ang nasabing samurai na makakakuha nito. Teka lang, ibig mo bang sabihin ikaw si Miyamoto? Aba akalain mo yun. Ika na nga ni Yeiba na lubos namang kinabwisit ni tanda at kanina pa nga raw siya kakadada ay ngayon pa lang nito napagtanto ang lahat. Dito na nga ibinide ni tanda ang kanyang buong pangalan, at siya nga raw si Musashi Miyamoto. Lubos kinamangha na nga ito ni Sayaka at ito nga raw ang sikat na samurai ng two-sword style, habang deadma nga lang ang ating bida at sino raw na Musashi ang sinasabi nito. O siya asa na ba kasi yung espada ang dami mong daldal tanda, banat na nga ni Yeiba rito. Kinabwisit na nga ito ni Miyamoto ngunit walang magawa sa katangahan ng ating bida, hanggang sa bigla na ngang napatakbo si Sayaka nang maaninag ang espada na nakatarak sa isang bato. Bida-bida na nga nitong hinawakan ang espada, ayon nagkadekuryente-kuryente naunat ang bulbul wala sa oras. Sus sinabi ko naman na kasi sa inyo na walang makakahawak basta-basta ng espadang yan bobo ka ba, banat na nga rito ni Miyamoto na lubos kinabwisit ng dalaga, hanggang sa bigla na nga lang nagulat ang dalawa ng basic lamang itong mabunat ni Yeiba, di na nga makapaniwala ang matanda dahil maging siya raw ay di ito kayang mabunat, at panoong basic lamang daw itong nabunat ng bansat na ito. Imposibleng ito nga raw ang maalamat na samurai na matagal niya nang hinihintay, sas meryesep katapusan na ng mundo, ika na nga lang ni Miyamoto. Buisit 400 years ako naghintay para lamang sa kupal na ito, ngunit no choice na nga si Miyamoto at siya na nga lang daw mag-a-adjust, dahil dito nakasalalay ang tadhana ng sanlibutan, gagawin na nga lang daw niya lahat ng mahulma sa pinakamalakas na samurai ang ating bida at napapakamet ulo na lamang. Sa pagbuhat pa nga lang ng espada ay hirap na itong si Yeiba, kaya naman sinabihan ni Miyamoto na simulan muna nito na palakasin ang sarili ng matapatan ang kapangyarihan ng Thunder God na nakapaloob sa espada. Napangiti naman si Yeiba sa mga narinig at sa taglay na kapangyarihan ng espada, kaya naman mas ginanahan at wala nga raw Diyos ang makakapigil sa kanya. Todo nag-concentrate na nga ang ating bida, at sa gulat nila Miyamoto ay nagawang mapalabas ang kapangyarihan ng espada. Sa kasamaang palad ay nawala sa kontrol si Yeiba, na siya nang inatake sila Sayaka, buti na lamang ay agad na harang ni Miyamoto, sabay rektang pinigilan si Yeiba ayon na patumba gamit lamang ang isang sanga. Sa kung saan ay napagtanto naman ni Anamaro ang paggising ng espadang Radiant Ken, at sisiguraduhin nga raw niya na mapapasaka niya rin. Balik naman sa ating bida ay nagising na nga ito mula sa pagkakahimatay, dito na nga sinabi ni Miyamoto na para magamit ang espada ay kailangan muna itong madaig ni Yeiba, o kung hindi ay siya ang saysaniba nito at magiging oni, na siya nga raw nangyari kay Anamaro ayon kay Sayaka. Sa sitwasyon nga raw ni Yeiba ay di malayong magaya ito sa estado ni Kalbu,
Di naman nagpatinag si Yeiba at sisiguraduhin na raw niya na magagamit ang espada, at matatalo si Anamaru. Siyempre banatan mo na muna Lods, like at subscribe ko baka naman, salamat.